May mga klase ng injection pump na kailangan nating i-change oil, lalong-lalo na kung wala itong connection ng lubrication dito sa kanyang block. Madali mong malaman mga boss kung separated ang lubrication ng ating injection pump dahil wala kang makakita na connection dito sa housing ng ating injection pump papunta dito sa ating cylinder block. Pero kung nakakopol naman ang lubrication ng ating injection pump dito sa ating makina, meron ka namang makita na linyada or hose or tubing or mga fittings na nakakonekta papunta sa kanyang block. May adlaw sa tanan. Kapoy na. Bunal ra! Ito pa pala ay injection pump ng inline 6-cylinder engine na Weichai. 620 horsepower ito mga boss. Separated po ang lubrication ng ating injection pump at governor. Sa pag-drain naman ng oil nito ay makikita mo na meron itong drain plug dito sa kanyang governor side. 13mm po ang ulo ng bolt nito. Alisin mo lang ang lumang langis at papalitan ng bagong langis. Bakit ito kailangan i-change oil mga boss? Kasi minsan mga boss, ang ating langis at ang ating diesel ay maghahalo dito. Minsan na akong naka-encounter ng ganitong trouble mga boss no. Ang aming gobernador ay napuno ng diesel. Imbis oil ang kanyang lubrication ay naging diesel na. Dito sa ating lalagyan ng dipstick ay dito nasusulwak ang halo ng ating langis at diesel. Ang sintomas naman ng ganitong trouble mga boss ay magpa-fluctuate ang ating RPM. Malaki ang agwat na paghahunting ng ating RPM. Pataas at pababa ito mga boss. Indication niya na lusaw na ang lubrication ng ating gobernador. Meron pa akong isang trouble na i-share sa inyo mga boss na na-encounter ko sa amin namang generator. Hindi mo maitono ng tama ang kanyang RPM. Nalilito kami noon mga boss dahil kung papataasan namin ng RPM ay kusa naman itong tataas ng tataas hanggang mag-over RPM na. At kung binabaan naman namin ng RPM ay bababa naman ito ng todo. Ibali hindi mag-steady ang kanyang revolusyon. Yon pala mga boss ang tanging dahilan dahil sa wala ng lubrication ang ating injection pump at governor. Kaya yung change oil na namin yon mga boss ay naging okay na ang RPM ng generator na yon. Ito pa pala ay hindi kwentong kutsiro lang. Ito po ay nangyayari sa totoong buhay. Ito po ay based sa aking experience. Kung maniwala ka man sa hindi, basta nangyayari ito sa akin. Ang mga inline na klase ng injection pump ay nakakopol na po sa huli nito ang kanyang governor mga boss. Pero may mga makina din tayo na individual ang injection pump at ang ating governor. Kung walang dipstick ang inyong governor ay meron niyang sight glass, which is pwede mo doong i-monitor ang level ng ating oil. May iba't ibang klase po ng oil na specified para sa ating injection pump at governor. May iba na gumagamit ng oil 10 or hydraulic oil. Pero dito sa makina na to mga boss, kung anong gamit mong oil sa kanyang makina, ayon na rin ang gamitin mong oil sa ating governor at injection pump. Chine-change oil namin itong injection pump kasabay ng pag-change oil ng makina. Although walang carbon at wala namang combustion dito mga boss, ay pwede pa rin makontaminate ang langis dito kasi diesel ang binubumba ng ating plunger and barrel. At ito namang ating tinatawag na PT pump mga boss or hand priming pump. Pag ang oil seal dito sa ating hand priming pump ay magbibrittle na ay siguradong makakapasok na ang diesel sa loob ng ating injection pump. Sa mga inline na injection pump, ito naman tinatawag na PT pump ang nagbibigay ng diesel o nagpa-pump ng diesel galing sa tangke kapag nakaandar na ang ating makina. Yan palang kinakabitan ng ating PT pump or ng ating hand pump. Ang loob niyan mga boss ay mayroon yung tinatawag na fuel feed pump kung saan ito yung nagpipid ng fuel mga boss kapag nakaandar na ang ating engine. Piston type po ang klase ng pump na to at pinapagana ito ng camshaft ng ating injection pump. Meron po yung oil seal dyan sa loob. Kung ang injection pump mo ay puro na diesel ang kanyang lubrication, siguradong nandyan lang ang problema niyan. Sa mga injection pump naman na direct ang lubrication nito sa makina at kung problema ka or naka-encounter ka ng contamination ng diesel sa ating mga oil dito sa ating oil pan at crankcase ay siguradong nandyan pa rin ang problema sa kanyang PT pump or naka-encounter na rin kami dati na ang problema naman ay nasa injector. Lumuwag ang mga kapnat ng ating mga nozzle kaya siya yung dahilan kung bakit nag-contaminate ang diesel at ang langis sa ating crankcase. Ikaw boss, naka-encounter ka na ba ng contamination ng oil at diesel dito sa ating crankcase? Please comment down below at kung ano naman ang trouble na ginagawa ninyo. Ito na't malapit na kaming matapos sa pagpalit ng langis nito mga boss. Mahigit 2 liters lang pala ang konsumo ng oil dito. Kaya kung nakaabot ka man hanggang dito sa dulo ng video na to at kung sa tingin mo ay informative ang ating content ngayon, ay please pakishare naman ng ating video na makatulong naman to sa akin. At bago ko puputulin ang ating tutorial ay pwede bang wag nyo munang skip ang aking mga shoutout na solid fans and subscriber and followers. Hindi ako makagagawa ng mga video kung hindi dahil sa inyo mga boss, dahil sa inyong solid na suporta at pag-share sa aking mga tutorial. At alam ko rin na meron tayong mga veterano, mga viewers at commentator tungkol dito sa ating larangan. Pwede nyo akong i-correct mga boss, mga sir, kung sa tingin nyo ay mali at wala sa ayos ang aking mga ginagawa. Dahil siguradong marami ding magbabasa at makakita sa inyong mga komento. At kung gusto mong i-shoutout kita ay please comment down below. Sa aking mga solid fans, supporters and followers, I love you. Mabuhay kayo. Ingat sa biyahe. Ambrut!